Si Patricia ng sandaling iyon ay kinalma ang takot sa kanyang sarili habang nakatitig sa binata. Nilabanan niya ang kaba sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng magpaapekto sa mabangis nitong anyo. Akalain ba naman niyang napakayaman pala ng lalaking pinahiya niya noon? At kung alam lang din niya, hinding-hindi niya ipapahiya ito sa maraming tao. Mr. Ibarra, I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari noon? Patuloy niyang pakiusap. Hindi ako mabait, Miss Mendez, para patawarin ka sa ginawa mo sa aking pagpapahiya noon. Masama akong tao. Halimaw ako, hindi ba? Tila nananadya ang lalaki, na lalong hinawi ang buhok nitong tumatabing sa peklat nito sa muka, at humakbang palapit sa kanya. Nanatili siyang nakatingin dito na namimilog ang mga mata, habang nilalabanan ang kakaibang naramdaman sa kanyang batok, nang halos idikit nito ang muka sa kanya. Kitang-kita niya ang makinis nitong kabilang pisngi, ang naniningkit nitong mga mata sa galit, at ang matangos nitong ilong, at ang umiigting na panga. Kung bakit ay napatingin din siya sa mapulang labi nito. Kakagatin ba siya ni Daniel? Para saan naman? Sa leeg o sa labi niya? Napailing na lamang siya. Hindi siya naniniwalang masamang tao ito. Pero bakit parang maiihi siya sa lakas ng kabog ng puso niya? Para siyang hihingalin. Hindi nga ito gwapo sa paningin niya ngayon. Pero bumawi naman ito sa ganda ng tindig at katawan maging sa amoy. Yes, mabango kasi ang binata. Ilang sandali silang nagkatitigan bago ito lumayo sa kanya. Bakit parang hinihintay niyang halikan siya nito kanina? May kissable lips kasi ang lalaki. At ang weird ng kanyang pakiramdam ngayon na sa unang pagkakataon ay inasam niyang mahalika ng isang lalaki. At itong lalaki pang ito? Gano'n na ba siya kadesperada para mabawi ang kanilang bahay at lupa? Gosh! Bulong ng bahagi ng isip niya. Kainis. Napamura naman sa isipan niya si Daniel nang makaramdam ng kakaiba sa babae matapos ang kanyang ginawa. Aaminin niyang napakaganda ng anak ni Mr. Mendez na kahit na sino mang lalaki ay mapapaibig nito. Akala niya talaga'y galit siya sa babaeng to. Pero bakit nagbago iyon bigla? Bagkusay, parang gusto niya itong halikan sa labi. Ano pang hinihintay mo, Mr. Ibarra? Gawin mo na ang gusto mo. Napalingon siya sa mapanghamong boses ng babae. Umarko ang labi nito at itinutok ang mga mata sa kanya. And it looks cute. Bakit lahat ng magaganda sa babaeng to ay nakikita niya ngayon? Labas! Bulyaw niya rito, bago pa siya makagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Hindi pwede. Nagpunta ako rito para sa'yo, Mr. Ibarra. Pagkasabi nito ay bigla na namang lumuhod sa kanyang harapan si Patricia. Please, nagmamakaawa ko. Hindi ko kayang makita ang parents ko na nahihirapan. Dagdag pa ng dalaga at naiiyak na. Napatingin siya sa gawin ng dalaga. At dahil nasa harapan niya ito, ay hindi sinasadyang masilip niya ang tinatago nito na nagpainit sa buong katawan niya. Dagdagan pa ng bahagyang nakaawang na mga labi nito na nakatingala sa kanya. Hindi ako hari para gawin mo yan, kaya pwede ba tumayo ka na? Inis niyang bulyaw kay Patricia. Tumayo naman ang dalaga, pero heto, pumalahaw naman ang iyak sa harap niya. Maawa ka sa amin. Please, huwag mo kaming paaalisin. Promise, pagtatrabahuan ko lahat ng utang ng family ko. Gawin mo akong maid. Kahit ano, I'll do everything para hindi mawala ang bahay namin. Wala na ang company ni Daddy. Matatanda na ang parents ko. Please, Mr. Ibarra. Pagmamakaawa nito sa kanyang harapan, sa paos na boses dahil sa kakaiyak. At dama naman niyang parang nalulusaw ang puso niya sa ayos ni Patricia ngayon. Masyadong malambot ang puso niya. Tinodo naman ni Patricia ang pagdadrama. Lalo na nang makitang parang lumambot ang anyo ni Daniel. Lalo siyang pumalahaw ng iyak. Mabuti na lang talaga at may talent siya sa pag-iyak. Bakit nga ba niya hindi iyon ininsayo
Kung pwede pala siyang maging artista, pwede na siyang gawaran ng Best Actress Award sa mga sandaling iyon. Katunayan nga niya, hindi pa ako kumakain. Ang haba ng ibinyahe ko, makausap lang kita. Humihikbi niyang dagdag. Okay, Best Actress. Stop crying. Nakakainis ka na. Saway ni Daniel sa kanya na may iritasyon sa boses. Kaya napataas ng bahagya ang kilay niya. Kung ganuhin, pumapayag ka nang huwag ilitin ang bahay namin? Nakangiti na siya nang magtanong. Pasimple niyang pinahid ang luha na napasinok pa. Lumakad ito at kumuha ng tissue at inabot sa kanya. Doon niya inilabas ang lahat ng laman sa kanyang ilong. Yes, sa isang kondisyon, sabi nito. Nagningning naman ang mga mata niyang tumitig sa binata. Thank you, Mr. Ibarra. Kahit ano, gagawin ko. Matapang niyang saad. Marry me and give me a child, Patricia. Sabi nito sa seryosong boses. Agad namang napaubo si Patricia ng sandaling iyon. Wala naman kasi sa bokabularyo niya ang magpakasal sa isang pangit. Paano naman niya ito ihaharap kina Kathy at Joyce? Never pa siyang nagka-boyfriend tapos, eto pa ang magiging asawa niya? Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin sa binata at gustong tumanggi. Sakto namang sa kanya ito nakatingin, kaya nagsalubong ang mga mata nila. Sa dami ng hihingin sa kanya, bakit yun pa? Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Hindi barya ang utang niyo sa akin. Kaya kung gusto mong manatili sa parents mo ang bahay at lupa niyo, magpakasal ka sa akin at bibigyan mo ko ng anak. Pag-uulit nito. Galit na galit kaya lalo itong pumangit. Nakaramdam naman si Patricia ng takot. Alam niya kasing hindi ito nagbibiro. Siguro plano iyon lahat ni Daniel, mula sa pagbili ng mga ari-arian nila, para makaganti ito sa kanyang ginawa noon. Okay, payag na ako. Wala naman akong magagawa, Mr. Ibarra. Pero pangungunahan na kita. Kailanman ay hindi kita magugustuhan. Oo, pakakasalan kita at bibigyan ng anak pero hindi mo makukuha ang puso ko. Saad niya. Hindi na siya nag-isip pa ng kung ano-ano. Ang nais na lamang niya ngayon ay maisalba ang ari-arian nila. Hindi para sa kanyang sarili ang gagawin niya, kundi para sa parents niya. Sa sinabi niya ay napangiti ang lalaki. Para bang hindi tumalab dito ang masakit niyang sinabi. Sa ngiting iyon ay lumabas ang attractive nitong ngipin. Nagulat na lang siya nang mabilis siya nitong nilapitan at kabigin. Mr. Ibarra, hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya nang halika na siya nito sa labi. Then, prepare yourself, Miss Mendez, because you will be mine forever. Sabi ng lalaki sa kanya bago siya nito binitiwan. Hindi niya maiwasang matigilan sa kinatatayuan niya dahil sa sinabi at ginawa ni Daniel na pagnanakaw ng halik sa kanya. Pero bakit tila masarap sa pakiramdam ng puso niya nang hagkan siya nito? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit parang nai-inlove siya sa pangit na lalaking to? No way! Aniya sa kanyang sarili. Matapos silang mag-usap ni Daniel sa loob ng kwarto at pagkasunduan ng kasal, ay dinala siya ng lalaki sa harapan ni Nanay Martha at sinabing kasintahan siya nito. Totoo ba, sir? Naku, pasensya ka na. Inakala ko talagang bagong maid mo tong si Patricia. Ikaw naman, iha, hindi mo sinabi kaagad. Paghingi ng pasensya ng ginang sa amo nito. Nagpalipat-lipat pa ito ng tingin sa kanilang dalawa na nakangiti at masaya sa binalita ni Daniel. Makahulugan naman siyang sinulyapan ng lalaki. Okay lang po, Nanay Martha. Tugon niya. Ihatid mo na siya sa magiging silid niya, Nanay Martha. Utos ni Daniel kay Manang. Saka tumalikod at iniwan silang dalawa. Bago siya tinignan ulit. Sinundan naman niya ito ng tanaw. May kung anong kiliti siyang nararamdaman sa kanyang sarili habang nakasunod ng tingin sa binata. Bakit ganun? Hindi ba dapat nandidiri siya? Aniya sa sarili. Salamat, Manang.
Saad niya nang maihatid ng ginang sa kanyang silid. Alam mo iya, natutuwa ko sa kaalamang hindi na mag-iisa si Sir Daniel. Matagal na ring nakakulong lamang siya lagi sa lugar na to. Saad ni Nanay Martha na nakangiti pa. Hindi na lamang siya kumibo. Ayaw naman niyang sabihin kay Nanay Martha ang rason kung bakit siya naroon. At hindi sila totoong magkasintahan. Pagpasok sa kanyang silid ay naligo si Patricia at nagbihis. Sakto namang pinatawag siya ni Daniel para sa kanilang hapunan. Natuwa pa si Nanay Martha dahil sa unang pagkakataon ay may kasabay ng kakain ng binata. Naroon na rin si Daniel sa komedor nang dumulog siya sa mesa. Wala itong kurap na nakatitig sa kagandahan niya mula sa pinto ng komedor hanggang sa tuluyan siyang makaupo sa tapat nito. Gusto mo, bukas na bukas, tawagan mo na ang parents mo para pag-usapan ang tungkol sa kasal natin. Hindi pa man sila nagsisimulang kumain, ay narinig niya itong nagsalita. Tuwid namang napatingin si Patricia sa binata. Mabuti na lang talaga at natatakpan ng buhok nito ang kalahating muka. Kaya hindi siya nandidiri ngayon sa muka nito. Ewan ba niya kapag nakikita ang peklat sa kabilang pisngi nito, ay kinikilabutan siya. Bakit ka ba nagmamadali? Irap niya sa binata. Takot ba itong magbago ang isip niya? Bakit ko pa patatagalin? Doon din naman tayo hahantong sa kasal. Huwag mong kalimutan na 1 buwan na lang ang palugit ko sa bahay at lupa niyo. Mariin ang boses ni Daniel. Natigilan naman si Patricia. Wala na nga ba siyang kawala sa lalaking to? Ano naman kaya ang magiging kapalaran niya kapag naikasal siya kay Daniel? Bigla siyang nawala ng ganang kumain. Bakit mo nga pala ako gustong pakasalan? Pagkuway tanong niya. Saglit niya itong sinulyapan at nagsisimula ng kumain ng lalaki. Iniisip niya kung anong pumasok sa utak nito para alukin siya ng kasal kapalit ng kanilang bahay at lupa. Bakit kailangan mo pang itanong? Hindi ba dapat pabor sa'yo to? Walang emosyon ang mukha nitong balik tanong sa kanya. Pilinano mo ba ang lahat ng to mula sa pagbili ng bahay at lupa namin dahil alam mong darating ang araw na lalapit ako at magmamakaawa sa'yo? What if I said yes? Hindi madali para sa akin ang kalimutan ng araw na pinahiya mo ko, Patricia. Mariin itong saad. Natigilan ng dalaga at hindi nakapagsalita habang nakatitig lang sa lalaki. Hindi naman maiwasan ni Daniel na masiyahan sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Gusto niya itong makitang nahihirapan sa kagustuhan niyang kasal. Pero may kakaibang damdamin ng umusbong sa kanyang puso. Kanina niya lang napagtanto na pagmamahalang nararamdaman niya rito dahil hindi siya nag-aalok ng lifetime commitment sa isang babae kung hanggang paghihiganti lang ang habol niya. Pwede naman niyang gamitin ng babae at paalisin kapag nakaganti na siya. Subalit hindi kaya ng kanyang konsensya. Kahit gaano pa kasama ang ginawa nito sa kanya noon, ay hindi niya maikakailang pagkatapos ng sandaling iyon, hindi na nawala sa isipan niya si Patricia. Paghihiganti nga ba ang ginawa niyang pagbili sa bahay at lupa nito? O gusto niya lang ulit na magkaroon ng ugnayan kay Patricia? Sanay siyang mag-isa pagkatapos siyang pandirihan ng una niyang kasintahan noon na si Michelle. At pagkatapos noon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya magmamahal pang muli. Pero nang makita niya si Patricia, ay nakalimutan niya ang pangako sa kanyang sarili. Mahal niya si Patricia since nang unang nakuha nito ang kanyang atensyon. Pero alam niyang kaya ito magpapakasal sa kanya ay para lamang isalba ang bahay at lupa ng pamilyang Mendez. At hindi niya kailangan na mangarap. Ang kailangan niya lang din naman dito ay isang anak na magmamana ng kanyang mga ari-arian. Pagkatapos nun, malaya na ito. Yun ang kanyang plano. Samahan mo ko, Patricia. Pagkatapos nilang kumain ay inaya niya ang babae. Namilog ang mata nito. Saan naman? May takot na rumihistro sa mga mata ng babae. Takot para sa kanya marahil. Wala kang lugar para magtanong. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Dahil simula ngayon,
Hawak na kita, okay? Nagpatiuna siyang lumabas ng komedor patungo sa pintuan. Hindi niya na hinintay ang magiging reaksyon ng dalaga sa sinabi niya. Siguro nga'y walang choice ang babae dahil sumunod kaagad ito sa kanya. Wow! Pagdating nila sa labas, ay narinig niya ang pagpalatak ni Patricia habang nakatanaw sa magandang karagatan. Bagaman walang ilaw sa lugar na yun, ay maliwanag naman ang buwan. Kaya kita niyang nasisiyahan itong itsura. Hindi ito nagkukunwari. Tanging sa mga mata niya nakikita sa babae ang tunay nitong saloobin. Kung galit ito, takot at iritable. Hindi siya nag-alangan na hawakan ng isang palad ng dalaga. Nagulat pa ito at pilit binawi iyon sa kanya. Pero masama niya itong tinignan, na para bang bawal itong tumanggi. Susundin lahat ng gusto niya. Kaya naman kalaunan ay kumapit na rin sa palad niya ang isang palad nito. Dama niya ang init at malambot na palad ni Patricia na naghatid sa kanya ng saya. Ano nga palang nangyari dyan? Tanong ni Patricia nang magsimula na silang maglakad ni Daniel. Ang tinutukoy niya yung mahabang peklat ng lalaki na halos sumakop sa kabilang pisngi nito, na bahagyang tinakpan ng hanggang balikat nitong buhok. Hindi naman siguro masama kung malalaman niya ang tungkol doon. Ikakasal naman na sila ng lalaking to. Bakit interesado kang malaman? Dama ni Patricia ang pagbabago ng mood ni Daniel. Di ba mayaman ka naman? Bakit hindi ka magpa-surgery? Bakit kailangan mong magtago sa ganitong lugar? Para hindi ka na rin husgahan ng mga tao sa syudad. Makulit niyang saad na hindi inaalis ang pagkakatitig dito. Para ano pa? Gusto kong mahalin ako ng babaeng mahal ko, kahit na ganitong itsura ko kung meron man. Paggalit nitong saad, na mas lalo pa atang sumama ang timpla. Okay, kibit balikat niya. Hindi niya pipilitin ng lalaki kung ayaw nitong sabihin sa kanya. Ang ganda dito, doon tayo. Sabi na lamang niya sa binata at itinuro ang dako paroon. Alam niyang ligtas sa lugar na yun dahil property ni Daniel ang isla. Pinagbigyan naman siya ng binata na wala na rin ang masamang mood nito. Tahimik silang naglakad sa gilid ng dalampasigan habang magkahawak kamay. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya ang lalaki. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Ayaw niyang mag-open ng topic dahil baka hindi na naman ito magustuhan. Kalaunay nag-aya na itong bumalik sila ng mansyon para makapagpahinga na siya. Good night, Patricia. Anang lalaki nang maihatid siya sa kanyang silid. Kinabig siya nito upang halikan sa labi. Kainis! Nakakadalawa ka na, Daniel. Nagawa niyang magreklamo at masama itong pinukol ng tingin. Sanayin mo ng sarili mo, Patricia, dahil hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Makahulugang saad nito bago siya iniwan sa kanyang silid. Tulala naman ng dalaga na dinadama ang labing hinalikan ng lalaki. Kikiligin ba siya o kakabahan sa sinabi nito? Aniya sa kanyang sarili. Paano ipaliliwanag ni Patricia sa kanyang mga magulang na ikakasal na siya kay Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.